Network Entertainment. Hi, I'm JB. And I'm Ella. At ito ang Kwentong Callroom, powered by the Pod Network. Hello? Happy Halloween? Oo nga. Naalala Ano ba? ko tong Halloween na to, sobrang Bakit? big deal to sa US. Ay, As in really? career malala. Oh. As in Jose Marichan. More than Christmas, no? Jobless sa, Ay, sa US. Oo, parang walang ano doon, walang mga Jose Marichan, ano? wala. Ang level. meron doon ay pumpkin everything. Oo. So, nakain mo lahat ng possible Pumpkin pumpkin. cookies, pumpkin spice latte, pumpkin cake. Ano pa ba? Kumusta naman? In fairness sa pumpkin, masarap naman ang kalabasa. Ang social ng pumpkin, no? Pero kalabasa, oo. Kalabasa din siya. Ano ba siya? Like, are they different as a biologist? Are they actually different? Next question. Pero doon talaga, as in career, as in, ang lalaki ng kalabasa, kina-carve talaga nila. Tapos parang meron doon, ano talaga siya, pumpkin carving kineso na activity. So, it's not... Kasi syempre yung Halloween, hindi naman yung origins niya, no? Hindi siya masyadong ghost go. I mean, hindi siya Living Dead, ganyan. Hindi. Oo. Tapos pumunta ako doon sa ano ba tong una ko? Sa malapit na na town, sa Salem. Yung Salem Witch Trials. Hindi ako pumunta nung saktong Halloween, kasi ang daming tao. Pero, ayun, yun yung parang pinaka-spooky, may mga ghost tours. Diba, Ano ang ba saya? origin ng Halloween? From the root word hollow. Hindi, I mean history niya. Hindi ko alam. Hindi kasi, di ba hindi ko rin alam. Wala akong Akala ko ng naman, Google. alam mo. Hindi. Oh. Pero dito ako sa Pilipinas, parang nakiki-Halloween tayo. Pero ang totoo nating kino-commemorate Undas. ay Undas. Yes. So Oo. that's All Souls and All Saints Kaya Day. sinasabi ko palagi, hindi ko naranasan yung trick or treat. Oo nga, sabi mo nga. Pero ginagawa namin sa grade school dati. Talaga? Oo. Ang palagi kasi sa amin ay, bukas pupunta tayo sa lolo't lola mo, matulog na maaga. Oh, meron ganun. Pero sa school, kasi bago magbakasyon or mag-break para dun sa Undas nga, meron talagang trick or Walang treat. ganun yung school namin. Tanong ko nga yung Ako lagi principal. Ikaw, Ireklamo mo ba? anong costume mo nun? May Lagi- costume ba yan? Oo, angel. O kaya, yes, oo, nag-angel ako. Okay. Minsan, ano bang, hindi ko maalala kung ano yung most creative kong Halloween attire. Hindi ko alam. Dapat pala Nagbabahay-bahay ka talaga? Oo. Ay, hindi. Sa school, classroom. Ah. Pero sa subdivision namin, meron din kasi. Talaga? Nagbabahay-bahay talaga. Para kaming, same siya as kapag nagka-caroling sa Pasko. Ay, hindi ganun sa subdivision namin. Pero admittedly, hindi nga kasi siya talaga, alam mo yung very Pinoy. Hindi naman yung ginagawa natin talaga during Halloween. Actually, our traditions are closer to, baka mali yung masabi ko. South Latinos. Dios dos Muertos. Yung Tama Coco. ba? Oo, sa Coco. Yung Coco, no? Oo. Oo. So, sila naman, I'm not even sure what day it is, but what they do is they honor the family members who have passed by offering di ba parang yun yung may pictures of their loved ones, ganyan. Tapos mag-pray sila. Mas malapit doon yung mga traditions natin. Oo. Pero bakit nga ba itong pinag-uusapan natin? Kasi nga, we want to somehow commemorate or keep in time with the season. Oo. Ganyan. At na-realize namin na hindi namin strong suit ang manakot. Ay, Strong hindi suit ba naman natin ang talaga. manakot? Hindi. Hindi. And yung content din na kinoconsume ko ay hindi usually horror, hindi usually goth. It's just not my thing. Pero, nagigets ko naman yung appeal niya for other people. Pero, ngayon, dahil nga, we're more in the commemorating the dead, talking about the dead dito. Parang, it's apt to talk about death. Yes. Ngayong Halloween season. Specifically, in the context of planning, planning your death. Parang mali yung planning your death. Bebali. Planning, being prepared. Preparing for planning your kasi event. is preparing eh. Nilusot pa. Preparing for your death. Preparing for your own demise, for eventual demise. Yes. So, it's not something we talk about a lot. And surprisingly, even as doctors who actually face death every day, nakikita kasi natin how important it is to think about what your wishes are during your final moments. Kahit among ourselves, di natin pinag-uusapan eh. Like, Totoo, and no? even alone, I wouldn't say na pinag-isipan ko siya ng malala talaga. Pero yun, kaya natin ginawa tong episode na to para mapag-usapan to, no matter how rare, at least we create space to talk about difficult topics like this. But before that, ay nako! Filipino English.
But before that, we are Kwentong Color Podcast. We're best friends and doctors, and our goal is to demystify and humanize medicine. So, sa mga listeners na namin from way back in 2022, thank you for staying on. Thank you for being still part of the community, for listening, sharing this episode, sharing this podcast to your friends, sharing it to your kamag-anak, your family members. Please continue to listen in. We'll keep creating more episodes for you. At sa mga new listeners, salamat at na-click nyo tong episode na to. In the spirit of Halloween. Yes, in the spirit of Halloween. Or baka na-curious kayo sa title na to be determined pa. Pero pero feeling ko curious kayo on how doctors face death. Kasi di ba usually sinasabi nga natin na parang sa mga doktor, minsan ordinaryo na lang yung namamatayan ng pasyente. Pero yung sarili mong kamatayan, paano kaya yun, no? But, ano ba itong nangyari sa akin? Habang pinapahinga ito yung episode na to, pag nag-pause kayo ganyan, so don't forget to like, share, subscribe sa YouTube. Kasi kapag napapahinga ito sa Spotify, tas curious kayo, ano kayo mga isura nila? Punta kayo sa YouTube. Yan. Punta kayo sa YouTube. Sa Spotify kasi audio lang to. So, punta sa YouTube para makita ang aming mga faces. Yes. Ganon din naman. Same sa Ganon din naman. Yun din naman. Wala namang ad-lib pag napunta kayo sa YouTube. Oo, pero at least may mukha namin. Yes, yan. kasi we release new episodes every Monday, 5 p.m. Ayan. And pwede kayo makichika sa social media if you want to see some of our reels, some of our... Makisagot, maki-interact. Yeah, we like a thriving community. Yes. Ayan. Ngayon, let's go to the episode. Paano ba to? Ano bang atake? Ito muna, parang una kong naisip, ikaw ba ever you thought about creating a DNR? Creating a DNR? For yourself. Alam mo, hindi pa. Kasi, bakit nga ba? Kasi siguro, baka very contextual yung DNR ko. Kasi kung reversible naman yung, parang etiology ng pagkakasakit ko, baka ilalaban ko. Ay, establish natin. Hindi, terminal siya. hindi. Kasi, mamaya, may ground rules yan. When we go. Sige. So, ang format kasi nito, we'll first talk about the DNR itself. Okay. Sige, go. Baka kasi muna ba yung DNR? Hindi yung kasama yun sa kasama ba yun? ano ba? Kasi pinagsalita mo ako. Sinabi ko yung thoughts ko. Intro lang yun. Sorry. So, ano yung DNR? About the DNR itself, what our thoughts about it are. And then later on, kaya tayo may iPad ngayon dahil we will try to answer our own DNR form. Ready ka na ba? So, kung hindi mo pa pag-iisipan mo siya today. Okay. Okay. Alright? Yes, okay. Yes, teacher. I've thought about it once dahil sa COVID. I seriously considered kung ano yung magiging wishes ko kung ako yung magka-COVID, kung ako yung ma-intubate, if gusto ko ba ma-intubate at all. I even made a list of all the doctors and consultants na gusto kong maging on board sa akin. Depende sa magiging complication ko. So, nalista ko na, tapos sinend ko na yan sa mga tao para alam nila. Hindi pa ako umabot ng ganun. Parang sinend ko din yun sa'yo. Oo, ata. Kasi ako yung decision maker mo. Yan. So, okay. Dahil nagtanong ka na, please explain what a DNR is. So, DNR is do not resuscitate. Yun yung meaning niya. Nung acronym na yun, no? So, it's, ano ba? Ang mas formal niyang term ay an advanced directive form. Advanced directive form. Yeah. So, basically, yung advanced directive form, isa siyang document na nakalista doon lahat ng mga possible interventions na pwedeng gawin sa'yo at the event na may mangyari sa'yong critical or life-threatening. Yes, and then you decide if gagawin ba tong intervention sa'yo or hindi. The context is, kaya may option na ganun because some interventions at the brink of death may be futile, may be more painful. Oo. At saka ang isa pang context doon ay, kaya ka nag-advance directive kasi baka dumating yung point na kapag critically ill ka na, hindi ka na makapag-decide with For your yourself, full yes. faculties. Yes. Faculties! Tsaka, ano din siya, in our experience, it's often discussed kapag critical na, pag mamamatay na. But really, the design of an advanced directive form is to be advanced. So, usually talaga, it's better to
have someone or discuss the advance directive form with a patient kapag alam mong may possibility that death is nearer than we imagine. And the most common is usually cancer. Malignancy. Actually, yun yung mga makaka-prepare ka. But of course, there are situations na, kunwari, at the prime of your life, and then bigla kang na-aksidente, ganyan. Minsan talaga, sa critical period mo na siya mapag-uusapan. But there are situations where people do want to have a DNR or an advance directive form filled out in advance nga. And in fact, I guess mas sa ibang bansa, some people, even kapag very healthy pa sila, very, very active, still with their full faculties nga, as you said, mas gusto nila na doon sila magde-decide. Meron bang DNR na merong, if ganito yung sakit ko, ito yung DNR ko. If hindi ganito, ito naman. May set A. If nag-diagnose akong cancer, ito yung DNR ko. If may ganun ba? Naalala ko, ang isa atang, hindi siya ganyan yung pagkaka-state, pero I remember I had a relative who parang asked me na parang ako yung parang kapag naging critically ill siya, na di na siya makaka-decide, ako magde-decide, parang ganyan. Yun kasi yung isa pang pwede sa advance directive. It can be decided by your closest of kin. Yes, oo. And tsaka, ang dami pang layers niyan kasi sa ibang bansa, alam ko, kailangan talaga, ikaw yung pumirma. Pero, parang pag may SPA, Special Power of Attorney, doon lang pwedeng override yung mga kamag-anak. Tapos may order pa yun eh. Naalala ko board exam question na ata yan eh. Asawa kung married. Yes. Tapos anak. Tapos magulang. Hindi ba Kung may anak. Oo. So asawa, anak, magulang. Oo. Kapatid? Tapos best friend. Sure, best friend. Ikaw ba siya top kita? Kapatid? Hindi ko maalala yung kapatid. May kapatid din. Pero baka dulo pa ata. Actually, kaya nga siya difficult for a lot of common law marriages and a lot of queer couples. Yes. Diba? Yun naman yung pinaglalaban. Isa sa mga pinaglalaban. Karamihan, parang sa inyo naman na yung matrimony na ceremony. Ang lang dito ay yung legal rights. Yeah, kasi a lot of patients na queer who have been together for years, baka nga mas close pa sila kaysa sa family. They are not given that right to decide for their partner. Tapos ang pinagde-decide ay yung magulang na estranged, di ba? Minsan. Minsan naman hindi. Pero, oo nga, sabi ko minsan nga. Pero kasi some of them are legally married abroad. Pero kung nagkataong dito siya naging critical, hindi nire-recognize, no? Hindi siya ma-honor. Same goes for yung mga live-in partner, di ba? Na, hindi ko alam ano talaga yung rule dun kung up to what point talaga pwede sila i-consider na they can make decisions for their loved one. Pero black and white, yung asawa, yung legally pwedeng magbigay ng ganung legal decision. wife. Oh yeah, the legal wife. Pero ayun, it's such a difficult topic because no one wants to talk about death. Especially parang dati parang ang word namin sa Bisaya, simba ko. Ano parang, kunwari, magsasabihin ka na, pag namatay ako, sabi, ay, simba ko. Ganun. Jinx. Hindi. Parang, parang puwera usog, pero death. Oo. Parang, sana naman hindi. Ganyan. Parang ganun siya. At saka sa patients, pag in-open up mo siya ng mali ka ng pagkakasabi o mali ng timing, pwede siyang masamain. Na parang, Dok, mamatay na ba? Or bakit naman ganyan yung proposition mo? Kasi hindi ganun yung perspective ng karamihan regarding preparing for death. Tapos, yung iba pa, parang pwede pa siyang ma-misconstrue as sumusuko yung doktor. Oo nga. Kasi, ang hirap kasi talaga pag critical moment siya pinag-uusapan niya. Ang design kasi talaga niya ay ma-honor yung wishes mo with regard to comfort, a dignified death. Because some parts of the advanced directive form include very aggressive interventions katulad ng pagtutubo or intubation, katulad ng CPR or chest compressions. Ganyan. So, some people, they know from the start na ayaw nila ng kahit anong ganyan. So, ayaw nilang mas subject to those kinds of trauma. We don't know what it's like for a person who's unconscious, but for some people, they don't want to go through that anymore. Lalo na nga in cases where it's terminal, na hindi mo na ano mang ibigay natin, the outcome will not be different. Prolonging agony nga for some, diba? So, yun yung sinasabi na parang quality of life, di ba? Kung papahabain mo nga yung buhay ng isang pasyente, pero
matagal naman siya nakatubo o hindi na siya babalik sa dati niya, what's the point? To be fair, ang hirap kasing super limited ng quality of life options dito sa Pilipinas. Oo. In other countries, there are options for hospice care or mga facilities that are a mixture of a hospital and a home para the patient is with their loved ones, pero may on-call din na medical professional. Kasi yung isang concern na na-raise din ng isang patient ko way back before na kunwari, offer mo na, yun nga, these are options that you can explore kasi nga futile na, hindi na, additional interventions would not add any benefit. Pero ayaw pa rin nila kasi paano nila iuwi? Paano nila alagaan sa bahay? Ang bahay nila ganito lang. Hindi naman nila kayang magdala ng oxygen tank sa bahay. Wala silang kuryente para masustain yung ganong setup. So, pinipili na lang nila sa ospital na it's not totally because yun yung choice nila or choice ng patient, but because sometimes you're really left with limited choices. Ayun. Tapos, ang hirap pa niyan kasi lalo na kapag nga hindi patient yung natanong mo. Pag patient kasi natanong mo, more or less, you could say na wish talaga niya yon. But often, at least in our experience, ang nangyayari ay unconscious na si patient, unable to decide, tatawagin natin yung next of kin, asawa, anak, ganyan. And then, sila yung kailangan mag-decide. And syempre, that's modeled with a lot of their own emotion, of their own uncertainty. At saka sa atin minsan, no, kahit meron ng advance directive yung patient himself or herself, no-override siya, di ba? Kasi pag nandyan yung wala kasi tayong special power of Oo, attorney. di ba? Yung minsan relative. Kasi nga naman, syempre, pag ikaw, maraming factor yun na parang kung ikaw yung relative, baka at some point, you'll feel guilty na sinukuan mo na yung sarili mong kamag-anak. Kaya ilalaban mo kahit futile na siya. Kahit if it involves overriding the advance directive ng mismong patient, parang may mga iba na nagigilty kapag tinigil na yung CPR. Madami din dyan na also driven by guilt naman na kunwari ayaw nila na masabing nagpabaya sila or di nila binigay lahat, ganyan. Tapos, may very common term yan sa atin yung binigay lahat. No? And of course, everyone wants to give the best effort for someone that they love. Kaso nga lang, minsan na overshadow yun yung actual wishes ng patient. Sometimes, giving everything doesn't necessarily mean doing everything. Wow. Yeah, and yung pag-give up, hindi naman ibig sabihin na sinukuan mo na siya porket tinigil mo na yung mga efforts. Kasi you also have to think yung pain, and diba? Yung anong klaseng death ang gusto niya. Oo, di ba? Nasunod ba yung gusto niya talaga? And naalala ko yung the book by Atul Gawande, yung Being Mortal. Doon ko nakuha isa sa mga paraan kung paano ko in-introduce yung advance directive to relatives who would have to decide for their patient na kailangan, ang isipin nila ano yung magiging kahilingan nung mahal nila sa buhay, not necessarily ano yung gusto nila. Kasi the assumption is, and the best assumption we can make is sila yung nakakilala sa kanya. They would know kung ano yung gugustuhin niya if nakakasalita yung ganong siya. phrasing, no, na parang what would your loved one would have wanted at this very moment. But that's so difficult. I mean, kung ikaw yung bibigyan ng desisyon na yon, sobrang hirap niya. Kasi grabe yung weight of responsibility for you to make that decision. It's someone's life eh. And pag tumigil yung heartbeat, can you be totally at peace na knowing what if nilaban ko, what if sabi ko extend pa. Kaya a lot of people then extend codes for as long as 30 minutes, 60 minutes. Kasi nga, they don't want to let go. And mahirap for them tanggapin na a way to help their loved one is let them go. Mahirap yun. And I don't pretend to be an expert in controlling my emotions at that point. Hindi ko kaya yun. So, ngayon, hindi, pero hindi rin talaga natin ito pinag-uusapan. No? Yes. Kanina nga, ikaw, you've never seriously thought about ano yung isasagot mo sa advance directive form. Kasi nga, parang,
yun pa, isa pong assumption ay, baka reversible naman. Diba? Oo. And, ano na tayo? Ano naman siya na pwede namang reversible, ganyan. But for this part, hindi naman sa terminal siya. Pero, kumbaga, ang assumption natin, malala siya. Okay? Ayoko rin namang sabihin na like mamamatay ka na in a few seconds. Hindi siya ganun. Kasi parang di wala ng point tong form, di ba? Pero, yung at that point where you are critical, hindi ka pa mamamatay ngayon, but complicated siya enough na hindi ka na maraming kailangan gawin, maraming tubes na kailangan i-insert, maraming kailangan inject, ganyan. Wag naman dehydration, besh. Parang, Oo nga, baka naman nagtailang ako, ayaw mo na. Pero tignan mo, you still have that cover na baka reversible naman. Ayaw mo pa din siyang ayaw mo pa ring i-confront yung possibility na, paano kung hindi siya reversible? Paano kung complicated siya enough? Na, kahit na like, okay, ma-solve natin yung acute problem. Pero uwi ka na, may machine, may tube, may oxygen. Yun yung mga considerations. So, ready ka na bang i-confront? Sige. Oh, wow! So, ito, disclaimer, it's based on the advanced directive form available in our institution. Each institution has different advanced directive forms. Sa states, hindi ko sure kasi parang may standardized ata. Kasi, I don't know. Pero, may form ako nakita from one of my relatives. But, ito, gagamitin natin ay yung advanced directive form in our institution. So, aside sa sasagutin natin, i-critique din natin siya na feeling ko kasi a lot of times, either not applicable yung tanong for a certain patient or baka may mga bagay na pwede pang itanong or isama dito sa form. Naisip ko lang, yung pagde-decide as doctors, iniisip ko kung mas madali ba siya o mas mahirap kasi we know the picture behind the numbers. Like, hindi lang siya basta numbers sa atin eh. Parang, meron tayong guesstimate na, ay, pag ganito, mahirap na yan mabalik. Pero alam mo, ang hirap niyan pag loved one mo. Wala yung meaning kapag mahal mo. Kasi parang, kahit pa, naranasan ko yun nung critical yung tito ko. Alam ko naman eh na hindi maganda ilagay, ilang beses nang nag-code, ganyan. Pero di ko kaya sabihin na tama na. Hindi eh. Ang hirap nung ganong decision. And it's really heavy for the family. So even as doctors, I guess we have a bit of an edge na dahil medyo mas naintindihan. First of all, mas naintindihan natin yung purpose ng form. Mas gets natin bakit siya itatanong sa atin. But when emotions are high, I think mas mahirap pa rin siya. Actually, baka nga mahirap dahil alam mo nga na parang alam mo yon, hindi mo alam kung am I really saving this person? Am I just prolonging the agony? Or baliktad ba na did I give up too early? Am I giving up on a person na baka nabuhay pa, ganyan. So, ayun. But we're here to discuss our own mortality. Alam mo, just to add, gustong-gusto ko yung portrayal ng death sa, familiar ka ba sa Sandman? Neil Gaiman. I hate Neil Gaiman. Pero sorry. Maganda yung Sandman na create niya. It's a comic series that has been adapted to Netflix as two season series niyan. Tapos, ano kasi yon, in-explain ko pa. Basta may mga entities na hindi sila Diyos, pero they're entities in the world. They're called the Endless. Tapos lahat sila ay letter D. So, si Destiny, si Destruction, si Dream, si Desire, si... Oh my God, basta lahat sila D. Isa doon ay si Death. Tapos si Death, parang ang portrayal niya, di ba ang nakikita natin sa Death ay, ano siya, yung... Nakalawit. Oo, tapos yung may hood na black, nakakatakot, ganyan. Si Death doon, ano siya, she just looks like a friend. So very comforting yung idea of Death noon, na Death is a friend who welcomes you at the end of your life. Maganda yun. Ayun lang. Okay, are we ready? So DNR na. Oh, that is a friend eh. Let's go, friend. Okay, so advanced directive form. So,
Ang nakalagay sa taas ay to whom it may concern. Tapos may ano siya, may English and Tagalog. Very promissory no itong dating. To whom it may concern. Tapos yun, may English and Tagalog version. Anong gusto mong version? English. Okay, so, wow, an American. So, ang labo na nung simula. Kasi parang, my doctor has explained the condition of my patient and I. So, ang assumption nito ay, ikaw yung kamag-anak. Tignan mo yan. Oo. Very kamag-anak-centric itong Hindi form. hindi. Oo nga, kasi parang kamag-anak nito, hindi niya na-assume na yung patient mismo yung sumagot. So that's, feeling ko siya, very cultural. Yeah. And yun nga, hindi rin kasi natin talaga dinidiscuss to early on. Taboo topic nga eh. But anyway, sige, let's skip the pleasantries to start. So, sabi dito, I express the following advance directives for patient care since the advantages and disadvantages of each decision I will make and the possible consequences to my patient of withholding each and any of the enumerated medical procedures has been fully explained to me. Okay. So, ang key element dyan ay informed. So, ang patient. Very well informed dapat. Yeah. Hindi tayo nag-request ng DNR na parang, ito po yung nangyari, blah, blah, blah. Tapos parang walang paliwanag. Yes, pinito pagmamadali. Actually, hindi siya dapat pinag-uusapan like in 5 minutes na nagko-code, ganyan. Oo. Ideally, we talk about it early and hindi rin agad-agad na hinihingi yung signature ng patient or ng bibigyan relative. mo silang time mag-isip. Oo. Babalikan mo sila. Sometimes talaga, medyo gipit kasi. Ayan Let na it nga. simmer. Pero, kunwari, if you have the benefit of Yes. time, you allow them to think about it, to talk about it. Kasi, ang isang most common na sasagot sa akin ay, tatanong ko po muna si ganyan. Kasi, magfa-family conference muna. Kasi it's never, kahit may next of kin thing, it's never the decision of one person. Itatanong muna sa kamag-anak abroad. O kaya yung mga asawa. Kung sino magbabayad. Minsan nga sa Pilipino, kung sino magbabayad, yun yung tatanungin. Yan. Kasi may gastos siya eh. Yeah, di ba? Yeah. Tapos kunwari yung asawa, ayaw niyang magalit yung magulang nung asawa niya, ganyan. Kasi baka siya yung masisi. Ang daming pag-uusap. It's very hard to put the whole decision on one person. It's often, at least in our country, a family decision. Mm-hmm. Okay, so first besh. Ang first na nakalagay ay intubation. Siyempre again, kung dehydration lang, baka naman G. Pero let's say... Sige, ano mo? Let's say, you're in your 80s and 90s. 80s and 90s? Oh my God. Ano kayo tsura ka nun? Ang vain! Ito na ba yung ano yung sabi ko? Nasa tumba-tumba na. Alam mo, may magandang episode ng The Pit about this. It's a really good arc about, hindi maka-let go. Ganon din, 80s to 90s, may dementia na, tapos nagka-pneumonia. Ayan. I think I've lived a good life, so I won't, di na ako pa-intubate, regardless of cost. 80s to 90s 80s to 90s, regardless of cost, baka hindi na. Ang hirap. Kasi knowing the fragility of the human body at that age and my chance of recovery after, baka hindi na. Yes, very Kasi binigyan mo ako ng 80s to 90s eh. Very important yung age. Kung 60s. Parang that's the prime of prime! The prime of my years. Wow. 60. Baka ilalaban ko pa yung 60. And on that note, gaya nung conversation na to, you can update your advance directive. Oo naman, hindi naman to parang once okay na, yun na yun. Hindi to deep. Tsaka, din yan, when you give advance directives for your patients or their relatives, parang di pwedeng, touch move na. Di na pwedeng bawiin. Sabi mo, do not intubate eh. Di na pwedeng. Hindi ganun yun. They can change their mind. Kasi nga, it's a difficult decision. And ikaw din, yan. So, kung at 60s, gusto mo magpa-intubate, sige. Kung 80s, ako, alam mo ang hirap. Kasi, if age lang yung factor. Age lang yung factor. Pneumonia, 80s. Feeling ko 80s parang. Kasi alam mo, isang... You're a very, accomplished writer. Wow. At that age, meron ka ng apo. Wow, may kwento. Hindi kasi, yung isang hindi masyado na pag-uusapan about the cost of intubation, hindi ka makakasalita. Ay, sorry! Bakit mo ako tinawanan? Sana nga, no? Mahalaga yun! So, do not intubate ka na ba? Kapag, siya, baka do not hindi, kasi, kasi, isipin mo, kung hindi mo masasurvive ang sakit na to,
gusto mo ba talaga na hindi ka makakapagsalita at di ka at your very last breath? di ka I love you, I'm sorry, thank you. Alam mo, may maganda ring sinabi yan sa The Pit na 4 things ang sasabihin mo at the point of death. Kahit ikaw na mamatay or yung loved one mo ay, I love you, thank you, forgive me, I forgive you. So it's love and forgiveness, two-way. So, hindi mo yan masasabi kung naka-intubate ka. Ayun lang naman. I don't know. And hindi ka makakain, hindi ka kasi pag naka-intubate ka, hindi mo magagamit yung normal track, mag-NGT, ganyan. So, yun. Pero again, kung medyo kaya ko pa, push natin. Ayan. Okay. Next, chest compressions. Anong context? Ang hirap naman yan. Chest compressions. Chest compressions, sige, 80s to 90s ulit na may pneumonia. Ang hirap. Brittle na yung bones mo, ganyan. Parang leading yung... Ay, bakit? Parang leading yung... Ay, sorry, bones mo. Dapat pala hindi ganun, sorry. Alam mo, depende talaga sa cause. Kahit 80s to 90s. Pero, hindi ka pa-intubate. Parang walang point no? I mean, medically, parang mahirap. Kasi, pag na-revive mo, paano yung airway? Pneumonia pa. Wow. Sige na nga. Do not do compressions na. Oh. Oo nga, no? Pero alam mo, naalala ko lang, nung COVID, yes ako sa lahat. Yes, very laban na laban ako nun. Kasi, uncertain pa kasi nun. Like, pwede ka pa talagang pero we've seen patients in their 20s na namamatay. Baka factor yung age. 30 na ako nun. Ano ba? Bata pa yun eh. Okay, so, naman. So, laban ka pa. Oo naman. Pero I mean, I guess may feeling pa tayo at this point and in a few years more that we're invincible, that we're strong, kaya natin, ganyan. Hindi yung totoo, of course, pero mahirap para sa atin tanggapin yun eh, na we will deteriorate and we will wither and we will die. Pag nagkakasakit nga ako ngayon, parang, hala, ito na ba yun? Umubo lang ng konti. Lord. So, ang theme so far ay pag medyo matanda na, no na. Oo, feeling ko kasi factor yun. Una, parang yung sense of accomplishment na parang you've lived a fulfilling life. What if you felt at 80s to 90s na hindi pa siya fulfilling life? Feeling ko ganun pa rin kasi parang wala nang, parang medyo too late na para bumawi. For me, yung ganong age. Sabi nila, Tapos yung isa pa siguro ay knowing the plasticity of the human body to recover or bounce back after an insult. Ang technical. Di ba? Parang after magkasakit, yung recovery, parang mahirap na pag masyado ng matanda. So baka yung quality of life na yung isang topic doon. Next, IV fluids. Ay, sorry, ikaw, CPR. Ay, wag na. Ayaw mo? Kung hindi ako nagpa-intubate, wag na parang yun yung ko. So, combo. package deal. Oo, parang kung hindi ako nagpa-intubate, wag na rin ako i-CPR. I mean, kapag nagpa-intubate ako, sign yun na gusto ko pa. So, kung if I said yes kanina sa intubation, go din ako sa chest compression. Sayang naman no? Tsaka, wala nag-commit ka to laban. Okay. So, either full or no? Kasi malalaman natin. Malalaman natin. Next. So yun yung two na, I guess, most, hindi naman invasive, pero most critical decisions. Oo, kasi siya masakit siya. Masakit and sila yung supposedly life-saving. Oo. Next, IV fluids. Ito, honestly, hindi ko sure kung... Talaga? Anong hindi mo sure? Ay, hindi ko sure kung ba't siya tinatanong. Okay. Akala ko hindi ka rin sure. Wala akong kilala ever na nag-no. Yung iba kasi, pag ayaw talaga nila ng everything, so ito yung, pag discontinue all, ganon, wala na ring IV fluids. Oo, pero I agree, tama parang wala yung, sige pa CPR pero ayaw IV fluids. Ha? Marami naman po kami sa stockroom na NSS. Ayaw pa-inject ganon. Give na namin sa'yo. Usually nga, ang alam ko lang na nag-no dito, ay pag no na lahat. As in, tatanggalin na lahat. Kasi that could also be the outcome of this discussion. Pwedeng, okay, uwi na po namin. So, tatanggalin lahat. Pero for those na hindi naman uuwi or di naman sa bahay pipiliin mamatay. Or yung mga iba na ayaw magpatusok. Pwede din. Or diba?
wala nang line kasi nga mahirap na siyang tusukan. Ayaw nilang patusok ulit. Yun, pwede din yun. Pwede naman. Ako go lang. Yun. Pero on that note, yun, isa yun sa mga tingin ko wala sa form na hindi man nadidiscuss. Saan mo gusto mamatay? Ay, tapos ba tayo? Hindi, segue lang. Segue. Saan? Wala siya dun eh. Kasi ito, it's not part of the form, but I think that's an important question. Alam mo, for me, mas nagmamatter kung sino yung kasama ko at the last moments of my life. Kasi so, kung ako. Sa waiting room. Zoom pala. Huwag niyo papasukan niya ng ingay. I want peace and quiet at the end of my life. Siguro paano ako yung host? Bakit yung program? Hindi host sa Zoom. Ay, sorry. Sabi mo Zoom Ay, sorry. Ako yung host. May program. Uy, pero, a segue to the segue. If ever lang na umabot na ako dyan sa critical, mamatay, ganyan. Gusto ko talaga eulogy. ng living eulogy. Living eulogy. Gusto ko buhay ako. Main character. Hindi, gusto ko. At the end. Oo, gusto ko. As in, kung may time para maging main character, kukunin ko yun. Give ko na naman na. Last na eh. Literal. Last mo na yan, Besh. Literal. Oh my God, yung title ay, Besh, last mo na to. Oh, ay! Ang dark humor. Episode title. Hello, wait lang. Natakot. So, ano nga yung tanong mo? Gusto mo mamatay? Sabi mo, ay, kung kasama. Oo, kasi kung mailalaban naman yung condition ko, bakit ako na-admit, feeling ko go hanggang ko mamamatay man, yun na yun. Pero kung halimbawa ang cancer or something terminal, baka sa bahay. Sa condo. Specifically sa condo. Sure ka? Sa floor. Ay, ang taas. Okay. Ikaw? Ako, gusto ko, wala pa to sa Pilipinas. Pero gusto ko sa bahay, pero gusto ko yung, alam mo yung mga hospice homes na... Ay, hindi bahay-bahay mo? Hindi. Gusto mo ng facility-based hindi naman. Kasi sa hospice homes, bahay pa din siya. Pero nasa ibang bahay yung mga nurse, mga doktor, ganyan. So sa ganong klase, hindi yung bahay mo talaga na kinalakihan? Kung meron. Pero kung wala, di sa bahay. Basta hindi ospital. Ayoko lang nung hassle na kunwari critical ka, nas ililipat ka pa, ganyan. Wag na siguro yun kung nandun na ako wag na lang. Pero kung kunwari, mas may time tayong mag-prepare, sa bahay na lang. Okay. Next. Inotropes or vasopressors. So, ito ay inotropes or vasopressors, pampataas ng blood pressure. Yes. Basically, pag bumabagsak yung BP, may bibigay na gamot para tumaas yung BP. Yeah. So, kumbaga, may mga situation na yung gamot na lang yung nagpapataas talaga. Oo, yun na lang yung nagpapasustain sa'yo sa BP mo. As in, pag tinanggal siya, babagsak ang na. BP mo. And usually, after bumagsak ng BP, babagsak din yung heart rate. Eventually, magsa-stop siya. So, ito, kaya siya question, others may ask, bakit hindi siya ibibigay? Kasi nga, if yung gamot na lang, just the same as if yung machine na lang yung bumubuhay sa'yo, is that still alive? Hindi ka gising. Ang gandang ethical question, no? Kasi, maganda yung pagkakasabi ni Georgian eh. Parang kapag, siya daw, ang thing niya, pag brain dead na siya, ang brain dead para sa kanya ay death. So, pag brain dead na siya, alam niyang hindi na siya yon. So, wala nang point na buhayin ang kanyang corporal self. Kasi, kung wala na siyang faculties to think, to decide, hindi na niya yon kinoconsider na buhay. Iyon. So, you could think of it that way. Kasi nga, if you're just flesh, bone, and blood, sino ka? Oo. Is that still you? Okay. Ayun. Pero, again, ito ay parang measures to increase. And mahal yung inotropes and vasopressors. Actually, no? As in, hindi natin na-realize dahil nga binabibigay natin siya freely sa public hospital kapag... Pero ang sad lang talaga no, na kung yung limiting factor ay... Yeah, sad yun kung ang dahilan kaya nila titigil ay dahil wala ng pera. Super lungkot. Sana in an ideal world, hindi kasama yung pera sa considerations na dapat nilang i-take. Yeah. Pero ako... Go. Malit na bagay. Malit na bagay ang Nor-epi. Yes. What if triple pressors na? Triple pressor. Feeling ko hanggang max dose. Tapos kung ano na yung maximum known to humans, yun na. Hanggang doon lang. Sulat mo yun na max known to humans. Walang max ang Nor-epi. Okay. Ikaw? Ako, kung sa bahay naman, wag na.
Okay. Next. Doon kausap. Medications. Alam mo, ang labo din na to. This needs clarification also. Parang, anong gamot? Kunwari, may point bang mag-take ng, Atorvastatin. mga ganyan. Diba? Parang, kailangan i-clarify anong medication ba? Kasi kunwari, the medications, a lot of medications can be given at the end of life for comfort. Kung for comfort nga, oo, no? Kunwari, ngayon, naglalagnat ka, para hindi ka lagnatin, para hindi ka uncomfortable, or for pain kapag may masakit. Pero yung mga injectables na parang masakit, nakakadagdag sa pain. Well, kung naka-IV ka naman. Sa bagay, no? Yung mga sub-Q, hindi na ba? Insulin ka na. Parang masakit na. Yun, isa pa yun sa kulang din sa form. Hindi kasama dito kung magmamonitor pa ba ng sugar, magmamonitor pa ba ng vital. Wala, be. Okay. Magmamonitor ba ng vital signs? Kasi these are things that could disrupt. Siguro. O baka, pwede. Pero ayun, iba pa. It can disrupt nga. It can disrupt the peace that you're trying to achieve. So, I guess dapat idagdag yun. So, minsan specifically, I have to ask, magpapamonitor pa ba ng sugar? Kasi kunwari, naka-insulin nga, gusto pa ba nila magpabigay? Siguro kahit sa doktor din kasi, medyo may takot din na, pag inaudit, ba't walang ganyan, walang ganito. Feeling ko may ganong factor din na, as a trainee or sa doctor, ayaw mo ring mapulaan na nagpabaya ka. Kaya parang ginagawa mo siya na para ba siyang checklist. Pero kaya nga, important yung discussion na maayos. Tama. Kasi, sa audit, pag sinabing, pag napupuna yung ganyan, ma-obviate yun kapag napag-usapan nyo ng maayos, maganda yung conversation nyo with the loved one. So, yung medication, hindi ko siya sasagutin kasi malabo siya para sa akin. Parang, yan, depende na lang. Same. O yung mga lab test, yung mga pagkuha ng dugo. Again, kung nasa bahay na ako at hindi ko naman na siya, kasi inisip ko, anong point? Kung nagdesisyon na ako na, wag na, hindi ko maisip ano pa yung utility ng labs. Siguro ako, dahil may advantage ako na doktor ako, very selective kung ano yung importante na lang. Ano yung i-consider mong important? That would change the management. Hindi na nga magmamanage. Hindi, ano pa naman kung critically ill ako na parang may ilalaban pa naman ako So, kunwari, sige, pneumonia nga. Tapos, okay lang sa'yo Huwag mo na ako i-FBS, be. Oo naman. Pero kunwari, magkukuha pa ng lactate, ganyan. EBG, ganyan. Dahil nga doctor naman ako, pwede akong makipag-discuss habang intubated. Sorry. Pwede ako makipag-discuss kung sobrang essential ba. Feeling ko doon na lang ako sa makakatulong ba yan talaga. Pero kung hindi, yung pwede ipagpaliban or wag na, baka selective. This also shows na, kunwari, kahit naman nag-no ka sa intubation and chest compression, pwedeng i-continue yung iba. Kasi if ever gumaling ka by virtue of the medication, which can still happen, gumaling ka sa medication, gumaling ka sa support, without needing intubation, that can still be acceptable. So yun, pwede, option din Ikaw? yun. Ako, sige, kung may point pa. Pero kung, kunwari, yung as in, maba na BP ko, ganyan-ganyan. Parang, why? Sali ng dugo. Sali ng dugo. Ayan, isa pa yan sa critique ko sa form na to. Hindi lahat ng tao kailangan yung sali ng dugo. Hindi, kaya may NA ito naman. Wala ba NA? Basta. Wala, be. Sige. Wala, ang may NA lang intubation. Kasi pag intubated na, di syempre, di na applicable. Pero yun, so parang... Baka in the event lang that you would need. Okay. So, ikaw? Ako, kung mag-blood transfusion, again, parang same as yung gamot or yung lab test, kung may point pa. So, kunwari, I chose to continue management pero wala lang intubation. Kung, let's say, talagang 60s yung hemoglobin, okay. Oo, no? Pero siguro kung, nga, sige. Sabihin ko sana kasi, in the spirit of scarcity of blood units, give ko na sa iba. Kung wala naman ang maitutulong sa akin at para na lang siyang maitawid lang. You could say the same for labs and medications too. Sa bagay. Hindi lang naman siya yung scarce resource. Hindi naman makipag-argue. Last. Last, hemodialysis. Same as blood transfusion. Not everyone will need hemodialysis. Pero kung kailanganin mo. Pero alam mo, isa sa mga kinoconsider na critical decisions ng mga tao. Kasi lalagyan ka dito ng ng catheter, ganyan. And din siya, ang daming iniisip na pag nag-dialysis, mamamatay. Kasi yun yung parang isip nila, yung direction ng pag
ng causation ay dialysis to death. Kahit yung intubation, marami na ako narinig na after daw ma-intubate nung kamag-anak niya namatay. Ganon. I guess, it's hard to tell kung ano talaga nangyari sa events na yon. Pero usually, critical na sila nung i-intubate or i-dialysis. Ako siguro depende. Bakit ako i-dialyze kung it would help reverse the cause or kung itatawid na lang siya kasi meron na akong CKD na sana wag naman ako magkaroon. Kung lepto, okay lang. Ganyan. Ay, oo naman. Oo. Laban lang. Ganyan. Oo. Pero kung kunwari, alam mo yung prolonging agony might be more harmful, ganyan. Wag na. Kasi dialysis also has its risk, di ba? Yes. Hindi naman siya 100% safe eh. Pero ano siya, baka sabihin nila, maklip tayo. Ay, sorry. No, ano siya, it's a necessary intervention for some patients. Oo naman. With a lot of procedures and interventions, may risk and benefits naman yan. Yes. Okay. Ayun, that it ends there. Yun. Ano pa bang i-add mo if ever ikaw? Kung magpapa-vital signs pa, magpapa-CBG monitoring pa ba, saan mo ba gusto mamatay? Gusto mo bang magpatawag ng chaplain, ng pastor? Ay, yung anointing of the sick, no? Oo. Yan kasi ay parang, dahil wala siya sa checklist na to, madali siyang kalimutan. Kasi parang, isipin mo na lang kung ano pa bang pwedeng gawin, ganyan. But I think this is a form that's very negative. Ano yung mga ayaw mo nang gawin? But you can dignify death with things that you can add to the entirety of it. So, kung gusto mo bang magpa-anointing, sinong kailangan tawagan kapag ikaw ay mamamatay na. Let's say, ang kausap natin ay patient na hindi pa mamamatay. If ever siya ay at that point na, sinong gusto niyang nandun? Sinong dapat tawagan? Sinong gusto niyang makausap? A way for them to find peace during their last moments. Kasi sometimes yung stress naman ay kaya yung iba gusto pa ring lumaban kasi may mga hindi pa sila nakausap, may hindi pa sila na patawad, hindi pa nahingan ng tawad, ganyan. So, if we can offer them, a lot of people will say, kung kaya nilang mabuhay hanggang sa point na makausap nila yung anak nila, yung apo nila, those are things that are still within our control na pwede, hanggat maaari, hanggat kaya natin gawin, knowing the eventuality of death. Baka something we can offer them. Yun, wala yun sa form. Yeah. How did you feel? Ay, ikaw, ano pa gusto mo i-add sa form? Okay na ako dyan. Bilis ka usap. Hindi, okay yung mga sinabi mo. Kasi masyadong do not, yung tone nung form. Nasaan yung mga do, di ba? Yes. Kasi parang kailangan i-offer din natin sa patient and sa family. Ano yung actively natin gagawin to make sure that death is dignified. Pwede natin ilipat to a more quiet place para makapag-gather yung family. I mean, the fact lang na, di ba, most hospitals, isang bantay lang, ganyan. The fact lang na papayagan mo, you will give them permission to have more family members come in, at least for that time. Ayun, helpful yun for them. Agree. Ang bigat pala. Oh, well. Pero ito just note, kahit na record to at public for all, hindi to legally binding. Itong pinag-usapan namin, these can be changed. We can change our minds. But, baka pag nasa sabi mo sa episode pag nasa deathbed, okay, paki-replay. Anong sinabi ni Ella May? Pag nasa bahay, wala nang gagawin. Para yung may nakatatun DNR. Oo. Ngayong iba, ginaganon. Pero yun nga, may ethical yun eh. Kasi DNR, does it really mean Oo, ino-honor ba yun? Hindi ko alam. Kasi nga, alam mo ba kung ano talaga yung DNR na yun? Like, what if pangalan niya yun? Ganyan. Kung ano lang, kung acronym. Pero kung yung DNR talaga, kaya better kung written siya as much as, it's the same way that we should leave wills. Kasi nga, to settle our affairs before we're gone, ganyan. Mahirap pag-usapan yung kamat because you have to assume na you'll be gone. And mahirap yun harapin. Anyway, if you like this podcast, please follow Kwentong Callroom Podcast on Spotify, YouTube, Apple Podcasts. We drop new episodes every Monday, 5 p.m. Ayun. You can also follow us on our social media for more chika and updates. We're Kwentong Callroom Podcast on Facebook and YouTube, at Callroom Podcast on Instagram, X, Threads, and TikTok. You can also join our Discord community, Kwentong Callroom. Ano ba yun? Lagi akong mali doon. Callroom Tambayan. It's our official community server kung saan pwede kayo makisagot and makichika with other ka-callrooms. And if you... Ano yun?
And pwede kayo makisagot sa question of the week that we post every Friday, 12 p.m. So makisagot every Friday, 12 p.m. to keep the conversation going. At kung gusto nyo mag-submit ng questions, concerns, and chief complaints, open na open pa rin ang kwento mo sa call room. It's a Google form where you can submit your questions to us. Kung mapili namin yung kwento mo, pwede namin yan sagutin in one of our future episodes dito sa Kwentong Call Room Podcast. To submit, just find the link in our social media pages. And if you want to reach us via email, sa mga sponsors, sino kang sponsor? St. Peter, ganun. You can also reach us at kwentongcallroom@gmail.com. That's kwentongcallroom@gmail.com. This was a difficult episode. Yes. Baka mapaisip tuloy ako mamayang gabi. Uy, wag naman. Besh, I don't want you dead yet. Ay, hindi pa naman. Hindi pa naman. With that, I'm Ella. And I'm JB. And this has been Kwentong Call Room. The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.